Lani, baka pwede mo muna puntahan si baby sa silid. Halos wala kasing lumalabas na gatas kay Mrs. Iyak na nang iyak si baby, gutom na. Yun ang lagi kong pakiusap sa aking bilas. Mahina kasi maglabas ng gatas si Mrs. o halos wala itong mailabas na gatas. Kaya naman si baby namin ay panay gutom at laging umiiyak sa gabi. Mabuti na lang ay andyan ang asawa ng aking bayaw na si Lani. Halos magkasabay lang sila ng anak ni Mrs. Pero si Bilas ay magatas. Ibig ko, sabihin ay madaming kong maglabas ng gatas at para bang di nauubusan. Madalas nga ay napupuno pa at tumitigas. Kaya kailangan niya talagang magbawas. Kaya naman kaya niyang magpadede ng 2 sanggol. O baka kahit ang bayaw ko pa ay kaya niya ding suplayan ng gatas. Ako si Mike, 21 years old. May asawa at may anak. Ang kwento na ibabahagi ko ay sa pagitan namin ng aking bilas na si Lani. Hindi naman sa pagmamayabang ay masasabi kong swerte ako sa aking asawa dahil bukod sa maganda ay sexy pa ito at kakit-akit. Yun nga lang talagang payat siya. At kung pinagpala, ang kanyang ganda ay pinagkaitan naman siya ng malaking dibdib. Sa madaling sabi ay flat siya. Kaya nang ipanganak niya ang aming panganay ay mabilis din siyang pumayat. Lalo pa ng mga panahong iyon ay sapat lang ang kita ko sa pamamasada. Kaya hindi ko matustusan ang panggatas ni baby kung hindi mag-breastfeed si Mrs. Kahit paano naman ay may gatas na lumalabas sa kanya. Yun nga lang, hindi sasapat lalo't laging gutom si baby. Sama-sama lang kami sa isang bahay na may 2 silid. Pinamana lang ng mga magulang ng asawa ko na si Ann at kay Kuya Mar na bayaw ko. At siya nga ang asawa ng aking bilas. Patay na ang mga magulang nila kaya kaming 4 na lang ang naiwan sa bahay. Buwan lang ang pagitan ng ipanganak nila Ann at Lani ang mga baby. Malusog si Lani, tamay pagka-chubby kasi ito. Siya yung chubby na mahubog ang katawan. Kung sa ganda ay lamang ang asawa ko pero sa laman at lalo na sa hinaharap ay walang sinabi si Mrs. kay Bilas. Call center ang trabaho ni Bayaw kaya naman wala ito sa gabi. Ako naman ay maghapon din namamasada at gabi na din ako madalas na umuwi. Isang gabi na umuwi ako, ng gabi ay may nakita ako na di inaasahan. Pagdating ko ay dumiretso agad ako sa silid namin pero nagulat ako dahil hindi si Mrs. ang nandun kundi si Bilas. At ang mas kinabigla ko ay hawak nito si baby at pinapadede. Hindi naman kita ang kabuuan ng dahil natakpan ng ulo ni baby. Pero kita ang malalim na guhit sa gitna noon na katibayan na malaki iyon. Natigilan ako ng bahagya. O Lani, asan si Ann? Tsaka bakit ikaw ang nagpapadede kay baby? Nag-CR kasi si Anne at naawa naman ako sa anak niyo, iyak ng iyak. Gutom na ata kaya lumipat na ako dito. Ganon ba? Pero okay lang ba na magpadede ka ng 2 baby? Oo naman Mike, sobra-sobra pa nga Nakangiting sagot nito. Sige Lani, labas mo na ako. Mabilis akong lumabas. Nang silid at ang totoo ay nag-init ang aking pakiramdam. Matagal-tagal na din kasi akong hindi nakakakita ng guhit sa dibdib ng babae sa personal. Ang pagkakaalala ko ay yung sa huling GF ko pa yon bago kami magkakilala ni Mrs. Ang kay Mrs. naman kasi ay hindi talaga magkakaguhit dahil bukod sa flat na ay maliit pa. Umupo ako sa sala at hinantay na lumabas ng CR si Ann. Para kasing gusto kong maglabas ng init ng katawan. Grabe naman kasi hindi ko talaga inaasahan ang nakita ko. Han, nandito ka na pala, sad ni Ann paglabas ng CR. Han, hinahantay kita lumabas at masama. Ang tiyan ko gusto kong magbawas. Sige Han, CR ka na. Dali akong pumasok at nilock ang pinto. Hindi alam ni Mrs. na ang ilalabas ko ay hindi sama ng tiyan, kundi ang init ng katawan na dulot ni Bilas. Ilang himas ko lang ay pumulandit na agad. Pagbalik ko sa silid ay wala na si Bilas. Kamusta si baby, tanong ko kay Mrs. Okay naman ho, nakadede na siya, pinadede ni Lani. Si Lani? Bakit siya ang nagpadede? Pakunwaring walang alam na tanong ko. Nag-offer siya dahil malakas naman daw ang agatas niya kaya okay lang na 2 ang pagkatasin niya. Okay pala pero parang nakakahiya naman ata. Nakuhan ni isipin pa ba natin ang hiya kong gutom na si baby? Sabagay tama ka, tara na at maghapunan na tayo. Mula ng araw na iyon ay hindi na mawala sa isip ko si Bilas. Sa totoo lang noon ko papansin ang hubog ng katawan niya pero wala lang sa akin yun. Tamang tingin lang ba? Pero iba ang naging tama sa akin nang nakita ko. Iniisip ko tuloy na kung sobra-sobra ang gatas ni Blias.
Ay maari kayang pinapatikim niya din si Bayaw nun. Napakaswerte naman ni Bayaw. Isang gabi ay iyak na naman ng iyak si Baby dahil konti lang ang nadede kay Mrs. Han makisuyon naman kay Lani, baka pwede ka mo makipadede niya muna ulit si Baby. Utos ni Mrs. Nakakahiya naman hon kung ako pa ang pupunta doon. Ano ka ba naman han, iyak na ng iyak si Baby? Sinabi naman niya, diba? Nakatukin lang siya pag kailangan padedehin si Baby. Wala akong nagawa kundi sundin si Mrs. Nahihiyaman ay kinatok ko ang pinto nila Bilas. Alam ko naman na wala doon si Bayaw dahil panggabi yun sa trabaho. Lani, gising ka pa ba Sad matapos katukin ang pinto? Oo, Mike, bukas yan. Nabuhayan ako ng loob nang sumagot siya. Pagbukas ko ng pinto ay nabigla ako sa muli kong nakita. Si Lani kasi ay pinapadede ang baby niya at litaw na naman ang guhit ng dibdib niya. Sorry Lani, saad ko at takmang lalabas pero pinigil ako nito. Ano ka Mike, kala ko ay may kailangan ka. Humarap ako ulit pero nakayuko na ako. Sorry, di ko alam na nagpapadede ka pala. Ano ka ba Mike, okay lang? Naman, ano bang kailangan mo? Si baby sana sad ko. Naunawaan niya agad ang ibig kong sabihin. Okay, sige, tulog na din naman ang baby ko. Sunod na lang ako sa silid nyo, saad ng magatas kong bilas. Bumalik ako sa silid para sabihin kay Mrs. na susunod na si Lani. Pero lumabas din ako sa sala. Hindi naman ako pwedeng manood habang pinapadede ni Lani ang anak namin. Nadaanan pa ako nito sa sala pagpunta sa silid namin. Hindi na kami nag-usap. Nagtanguan at nagdangingitian na lang kami. Habang nakaupo sa sala ay iniisip ko ang sinabi ni Bilas nang mag-sorry ako sa kanya dahil nakita ko na nagpapadede siya. Okay lang daw yon. Anong ibig sabihin nun? Napapaisip talaga ako sa mga kilos ni Bilas. Yung pagngiti niya sa akin na sa tingin ko ay may nais ipahiwatig. Ska bakit hindi man lang siya nailang nang makita ko ang kanyang dibdib. Hindi niya man lang nga tinakpan. Naku, baka imagination ko lang mahirap na mag-isip ng advanced pansaway ko sa sarili. Mahigit kalahating oras nang lumabas ng silid namin si Bilas. Isang makahulugang ngiti na naman ang ibinato niya sa akin. Okay na Mike, busog na ulit si baby. Saad pa nito. Ngingitian ko din siya at nagpasalamat. Salamat Lani ha, ikaw lagi ang inaabala namin. Naku Mike, wag mong isipin yun. Nagkataon lang na mas magatas ako kesa kay Lani. Nagpaalam na ako dito at papasok na sana. Nang silid nang may sabihin ito na nakapagpabuhay ng dugo ko. Si baby lang ba ang gutom? Si daddy hindi ba gutom? Kasabay nito ang mapangakit ng ngiti at malagkit na titig. Kaya imbes na pumasok ako sa aming silid, ay walang sabi-sabing hinatak ko si Bilas papasok sa kanilang silid. Agad naman itong sumunod nang walang pagtutol nang isara ko ang pinto ng silid. Anong gusto mong mangyari, Lani? Bakit mo tinatanong kung gutom ang daddy? Bakit papadedehin mo ba ako? Bakit gutom ka ba? Kung gutom ka, edi dumedika ang malanding sad ni Bilas. Dahil doon ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad ko siyang siniil ng halik at hindi naman siya tumutol. Nakipaglaban siya ng maalab na halikan at mainit na halikan. Sa tingin ko nga ay parang mas sabik pa siya sa akin. Mabilis ang mga kilos ko dahil limitado lang ang oras namin. Agad kong tinikman ang gatas ni Bilas. Naging mainit na ang mga tagpo. Hindi rin ako makapaniwala na ang inaasam kong gatas ay nasa harap ko na at maari kong tikman. Nasa kasarapan na ako ng pag-inom ng hatas nang madinig ko ang boses ni Mrs. Mike! Mike! Sunod-sunod na sigaw nito. Biglang tayo at nag-ayos ng sarili. Lalabas sana ako pero pinigil ako ni Bilas. Ano ka ba, bakit ka lalabas kung makita ka na galing dito? Oo nga pala, sa sobrang taranta ko nakalimutan. Kung silid nga pala yon ni Bilas. Huwag ka munang lumabas, antayin mong pumasok ulit siya sa silid niyo. Yun nga ang ginawa ko. Pinakiramdaman ko muna at ilang minuto lang ay nadinig ko ang pagsara ng aming silid. Ang masigurado kong nasa loob na ng silid namin si Mrs. ay agad-agad akong lumabas. Pero humabol pa ako ng isang halik kay Bilas. Sa susunod ulit ha, Bilas, saad ko. Bago ako pumasok sa silid namin ay nag-ayos ulit ako ng sarili. Nag-isip ako ng dahilan. O saan ka galing? Kanina pa sumasakit ang panga ko kakatawag sa'yo. Sorry Han, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Sumaglit ako sa kabilang kanto para magtanong ng pyesa ng motor. Iyon ang alam kong pinakamagandang dahilan na paniniwalaan ni Mrs.
Madalas din kasi ako doon para humiram ng tools. Ganun ba, Han? Sige, maligo ka na muna para makapagpahinga na tayo. Tulog na din si baby. Napangiti ako, mukhang may nais mangyari ang misis ko. Kung nais niyang humiling ay tamang-tama naman dahil nabitin talaga ako kay Bilas. Kaya kay misis ko ilalabas ang init ng katawan ko. Hindi nga ako nagkamali. Dahil nang maligo ako ay sinabayan pa ako nito bagay na bihira naman niya gawin. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Nagsabunan kaming dalawa at syempre doon pa lang ay nagpaligayahan na. Matapos maligo ay muli kaming nagpaligaya ni Mrs. sa silid. Parang kakaiba ang sigla mo ngayon ah. Feeling ko ay nasabi ka sa akin sad nito. O naman na-miss talaga kita. Ilang buwan kaya tayong walang loving sagot ko. Yun pa lang kasi ang una naming pag-iisa mula ng manganak siya. Kaya siguro nag-aya din siya dahil nung mga nakakaraan ako, ang humihiling pero tumatanggi siya. Bigla kong naalala si Bilas. Marahil ay ilang buwan na din silang walang bangan ni Bayaw. Kaya pala nananabik ito. Alam ko naman na kunwari lang na gusto niya lang pabawasan ang gatas niya. Pero ang totoo ay gusto niyang magpagasolina sa akin. At alam kong isang araw ay matutuloy din ang laban namin. Lumipas pa ang mga araw. Bakasyon nun kaya sobrang tumal. Kita sa pasada. Kaya naman mas lalong. Hindi ko matustusan ang pambili ng gatas ni baby. Kaya patuloy ang pagbibigay ng gatas ni Bilas. Yun nga lang ay si baby lang lagi ang nasusuplayan niya. Medyo ingat na muna kasi ako lalo na sa pagpasok sa silid nila Bilas. Pero isang araw ay dumating din ang buenas para sa amin ni Bilas. Birthday ng tita ni Mrs. at gusto niyang pumunta at syempre kasama si baby. At gusto pa ni Mrs. ay magstay ng ilang araw doon. Si Bayaw naman ay laging puyat sa trabaho kaya hindi makakapunta. Kunwari ay ayaw kong pumayag na magstay sila ng ilang araw sa bahay ng tita niya.